Alright, update po tayo. Anong meron ngayon? Galing sa Banat Kapanig TV. I-play na po natin. Wala nang pasikot-sikot. Wala nang abirya-abirya. I-play na ho natin. Ito ang balitang viral at trending ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan. Matapos ang bidabidahan at nangunguna para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte, di umanay sagang Dilima 2.0 na si Congresswoman Luistro at matapos ang pag-amin nito sa isang trending video na kumalat noon at nilaglag ang sarili sa sarili nitong video. Alam mo sa akin yung bagong 2.0 na yan, sa tingin ko, ano yan, malaki. Malaki ang sweldo niyan, kaya ganyan. O kaya may bonus yan. Kaya humahataw siya ngayon. O kaya, syempre, sabi nga ni BP Sara, may utang daw yan. Siguro ito na yung pagkakataon niya. Kailangan niya ng banatan, ano? Bukod pa doon, do or die nga, ano? Siguro kailangan, wala nang atrasan to. Kasi pag bumaliko pa sila, babalikan sila ni BP Sara eh. Kaya manalo-matalo hanggat maaari may magagawa sila para po mapatalsik si BP Sara. Ganyan ang nakikita ko. May katapusan din ang pangungulit nyo kay BP Sara. Lahat ng ginagawa ninyong wala namang kwenta. Puro kabalbalan, puro hilaw, lahat. Ako in-expect ko na may impeach si BP Sara dyan po sa Kongreso. Sa Senado magkakaalaman. Di ba? May impeach dyan kasi nga ano yan bahay yan ng mga ng mga magnanakaw, tama ba? Hindi. Hindi naman lahat, no? Pero sa tingin ko, maraming mga magnanakaw dyan. Bahay yan ng mga crocodiles. Okay, play na natin. Dilima 2.0 Jerbil Luistro, posible umanong matatanggalan ng lisensya at masibak sa pwesto bilang chairman ng House Committee on Justice na siyang nangunguna sa pagpapatalsik laban kay Vice President Sara Duterte. Alright. At Attorney Rowena Guanzon, may malaking pasabog na tiyak na siyang gigimbal kay Jerbil Luistro at sa Kongreso. Gaano kaya ito katotoo, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe at click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming mga video. At yun na nga, mga kapanig, tila tunay talaga ang kasabihan na digital talaga ang karma at ang karma ay humahagupit na rin. Ito ang naging katwiran ng marami sa ating mga kababayan. Nang umaalinga sa muli ang di umano'y pinaniniwala ang baho ng kongresista na si Atty. Jerbil Luistro na kumalat sa social media ang di umano'y trending video nito kung saan hindi makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan na proud pa raw ang nasabing kongresista na isiniwalat sa publiko na itinago pala niya ang kanyang asawa noong nagkaroon ito ng kasong panggagahasa. Tila anong klase raw na abogado Itinago niya ang kanyang asawa. si Luistro nang tila ito pa ang isa sa kanyang pinagmamalaki sa social media. Tila malinaw raw itong obstruction of justice at dapat makasuhan daw itong nasabing abogada. Alam nyo matagal na yan pero paano siya kakasuhan? Nasa kanila nga yung kapangyarihan. Yun po ang pinaka nakakalungkot na katotohanan natin dito sa Pilipinas kasi nga sila ang may kapangyarihan. So ano pa man ang may kaso o ano pa, si Remulla, no? Si Ombudsman, kita nyo naman kung nasan siya ngayon. Sabi may mga kaso-kaso hindi siya pwedeng maging ombudsman, pero anong nangyari? Nag-react pa nga din daw yung yung Supreme Court, hindi pwede. Pero nakalusot pa rin kasi nga nasa kanila ang kapangyarihan. Kaya para sa akin, alam nyo, wala ho tayong magagawa dito, no? Hintayin na lang ho natin na magkaroon ng miracle talaga kasi pwedeng madaya rin si BP Sara pagdating ng halalan. Marami silang gagawin para lang hindi maupo si BP Sara. Ang tanong, si BP Sara lang ba ang banta sa kanila? Hindi nila naiisip yun, no? Kaya hayaan na lang ho natin kasi baka gulatin sila pagdating ng 2028, hindi pala si BP Sara yung tatakbo. Pero Duterte pa rin, di ba? Okay, dito na po tayo kay Sir Badong na tayo, mga kapatid. Anong update naman natin dito? Here we go. Yan. Kasi yung kay na yon, yung sa 2.0 na yon, patungkol yun sa sa yung asawa niya, tinago niya. Bakit mo itatago kung talagang walang kasalanan, iharap mo, 'di ba? Depende na lang pag may tinatago ka talaga. Anong idadaylan nila? Kasi administrasyon ng Duterte noon, bla 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 bla. Hindi. Kung wala talagang kasalanan yan, hindi mo itatago. Pero lagi ho nga natin sinasabi dito sa channel na to, may mga tao na alam nilang mali sila pero doon sila sa mali. Kasi doon sila hayahay.
No, mabuti na lang, no, may Diyos talaga, no. Sila na ho. Panginoong Diyos na po ang bahala sa mga yan. Hipuin sana, lagi kang inulit yan, no. Hipuin sana ang mga puso nila. Ano? Pero si PBBM mukhang yung bituka yung hinihipo, no. Patuloy tayo, no. Walang crisis pero nagbuo ng crisis committee. Oh, di ba? Eto na, patungkol na tayo sa gasolina. Tuloy. So tayo ngayon, binabanatan natin, paano magkakaroon ng, paano bubuo ng crisis committee kung walang crisis? Ang ganda po ng paliwanag ni Auntie Claire, mamaya po. Oo nga, no. Sabi ni Manang Claire, walang oil crisis. Tapos bumuo sila ng team para sa crisis. Heavy. Wow, bigatin talaga mga kapatid. Ang bigat ng mga tinira nila, no? Hirap talaga pag napagtripan ng no? Ng bangag. O, tuloy tayo, Po'y paglilingkod natin. Talagang maliliwanagan kayo. Isa sa pinaka henyo ng magpaliwanag sa lahat si Auntie Claire. Galing talaga. Paham. Hindi lang po henyo. Talagang paham yan. Okay. Si Marcoleta naman po, ito, talagang si Marcoleta po ang maasahan nating magtanong ng mga malulupit na bagay, no? Kasi lahat tayo, ang pinoproblema natin, di ba? Lahat tayo nagtatanong, ang mahal ng presyo ng bilihin, ang mahal ng presyo na... Tapos si Manang Claire sasabihin niya, hindi naman walang oil crisis. Alam mo, naalala ko tuloy yung sinabi niya noon na kasi nga 'di ba, may road rage, may magulo, may maraming magulo, ganyan-ganyan. Sabi niya, wala naman akong nakikitang magulo. Paglabas, base na lang sa pagkakaano ko, no, kasi hindi ko maidiretso ng tama or kung ano yung eksaktong sinabi. Pero parang ganito yon, nahalintulad. Sabi niya ng ganun, pagbukas ko naman ng pinto, wala naman akong nakitang gulo eh. So ang basihan niya kung magulo na ang Pilipinas or may mga nag-aaway, road rage, etc. Pagbukas siya ng pinto, wala naman daw gulo. Sino nakakaalala sa inyo no? Ewan ko ba kay Manang Claire? Sinasadya niya ba yan o talagang ganun na lang yung kanyang pag-unawa sa bagay-bagay? Yun yung basihan niya eh. Pagbukas daw ng pinto, wala namang gulo, di ba? Kasi sa DPWH, yung para daw magkaroon ng tulay, parang kinatkungan yung di ba, yung budget, parang hiniram ata yung budget ng DOH o Department of Health or PhilHealth, nakalimutan ko na kung saan doon. Pero kinuha papuntang DPWH, tapos sabi niya ng ganun, kailangan yun kasi paano tatawid pagka walang tulay? Yung mga emergency daw na yung mga ita-transfer ng mga hospital, yung mga ganun, yung mga may sakit. Paano daw yun kung walang tulay? Kaya tinransfer sa DPWH. Bakit yung DPWH wala na bang budget? Yung mga ganyan, napakatalino talaga ni Manang Claire. Ito ang pinakamatalinong spokesperson sa balat ng lupa, si Auntie Claire. Kaya pag naisip mo si Auntie Claire, pag naisip mo hindi ka abogado, pero alam mo mas nakakaunawa ka, isipin mo sarili mo, napakaswerte ko kahit hindi ako abogado, hindi ako katulad ni Auntie Claire magsalita o mag-unawa. Hindi mo ipagpapalit yung sarili mo para sirain, no? Ikaw ang sumisira sa sarili mo eh. Napakagaling, no? Paglabas ng bahay, wala naman daw gulo. Walang gulo. Tapos ngayon naman, walang crisis. Tapos ngayon, bubuo ng parang team para sa crisis. Ang galing talaga ni Manang Claire. Kayo, ano sa tingin nyo? Wala na kasi tayong oras, masyado tayong madaldal. Balitaktakan lang naman din tayo dito, mga kaibigan, no? Ano sa tingin nyo? Matino pa ba mag-isip si Manang Claire? Wala talaga ito, no? Shoutout muna sa ating Banat Kapanig TV. Tuloy-tuloy muna natin to, mga kaibigan, ha? Nanlangis, lahat nagtatanong paano makakakuha ng ayuda, sino maaayudahan. O, tapos sa ayuda, sino may picture doon? Si PBBM. Galing sa tulong ng Pangulo. Hindi naman kanyang pera yun. DPWH pala yung kanina. Sorry, hindi pala, ano ba sabi ko kanina? Basta yung mga gumagawa ng tulay. DPWH yung sinabi ko ba kanina? O basta yung mga gumagawa ng tulay, kayo nang bahala doon. Parang nabaligtad ko ata, DPWH. Ewan ko, sige, basta tuloy na natin. Pero si Marcoleta po, ang ganda po ng tanong niya. Ang tanong niya po, sabi ni BBM, 2 weeks ago, mayroon tayong buffer stock ng langis na 50 to 60. Oo, isipin nyo, may stock tayo pero ba't nagmamahal? Sabi, hindi pa babayaan.
nakamonitor sa presyo. Pero ano na, 95 na, 115 na ata sa iba. Days buffer stock. So after 2 weeks, nagtaas na ng 110. Ang tanong ni Marcoleta, napakaganda pong katanungan. Bakit tayo magtataas kung may buffer pa tayo na 50 to 60 Tama. days? Ayan po Correct. ang paglilingkod natin at iba pa mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, Ayun na, no? Itutuloy ko na lang din yung sinabi ni Sir Badong. Meron pala tayong stock, pero bakit nakikita natin dahan-dahan umaangat yung presyo? Sasabihin naman ng Claire, walang oil price, walang crisis. Di ba? Ang anga-anga. Kayo naman, mga naniniwala kay BBM, konti na lang kayo, nagsisiksikan pa kayo dyan. Alam nyo na nga mali, sige pa rin kayo. Kalas-kalas din kayo dyan. Huwag nyo pairalin yung pride nyo. Nakita nyo mali na, hindi ganyan. Munggo ang putya.